The war between the United States and Iran in West Asia is not just their conflict. This is a war that shakes global energy, empowers Israeli expansion, and drags countries like the Philippines into someone else's battlefield. Hindi ito isang simpleng away ng dalawang bansa. Ito ay bahagi ng isang mas matagal na proyekto, ang pagpapanatili ng kapangyarihan ng Amerika at Israel sa isang rehiyon na hindi naman sa kanila, gamit ang gyera at base militar bilang pangunahing sandata. When Washington calls this a quote-unquote war on terror or a mission to stop Iran's nuclear ambitions, it repeats the same script that the US has used in Afghanistan and Iraq. Lofty language on freedom and security, followed by destroyed cities, millions of deaths, and permanent US bases across West Asia. Studies and even US military research confirm these campaigns rarely eliminated terrorism. But what they did do is secure oil routes, military footholds, and geopolitical leverage for America. Ito ang pattern nila. Hindi na bago ang nangyayari ngayon sa US at Iran. In fact, nagawa na nila ito sa Pilipinas noon. Dumating sila sa bansa natin considering themselves as our liberators. And sa West Asia, inuulit nila ang parehong script mula Iraq hanggang Syria hanggang Iran. Over the past months, Israel, often in coordination with the US, has launched repeated strikes on Iran's nuclear and industrial infrastructure. Targets have included facilities linked to uranium enrichment and weapons research at places like Natanz, Minzandehe, and other secret or declared nuclear-related sites, with officials openly framing this as a campaign to cripple Iran's nuclear capability. At bilang tugon, nagbabala ang Iran ng matinding ganti. Ngayon, matapos ang mga pambobomba ng Israel at Amerika sa mga pasilidad ng Iran at sa kanilang mga alyado, nakita na natin ang tuloy-tuloy na paglipad ng mga ballistic missile mula Iran papuntang Israeli territory. At the center of this conflict stands Benjamin Netanyahu, the Israeli Prime Minister who has made no secret of his ambition. He publicly praises Trump's bold vision for Gaza, including plans that would remove Palestinians and redevelop occupied land under US and Israeli terms, and boasts that he and Trump are in quote-unquote airtight agreement on Iran and regional strategy. Ito ang tinatawag ng ilan na Greater Israel, isang pangitain na nagpapalawak ng kontrol ng Israel mula Gaza at West Bank hanggang Lebanon at iba pang bahagi ng rehiyon. Hindi ito simpleng seguridad, ito ay proyekto ng pagpapalawak ng teritoryo na nakadepende sa tulong, armas, at pampulitikang basbas ng Estados Unidos. And this ideology is not confined to Israel's borders. Zionism, as a political project, built and now defends an Israeli state on historic Palestinian land, displacing millions in what Palestinians call the Nakba, while continuing occupation and settlement to this day. Christian Zionism, its evangelical cousin, teaches that supporting Israel unconditionally is a religious duty, influencing US foreign policy and fueling backing for Israeli wars, regardless of civilian casualties. Hindi lang sa Amerika nangyayari yan. Lumaganap ang Christian Zionism sa Latin America, Africa, Pacific Islands, at pati sa Pilipinas kung saan dinala ito ng mga Amerikanong misyonero at niyakap ng maraming konserbatibong simbahan. Dito, maraming Pilipino ang tinuturuan na ipagtanggol ang lahat ng aksyon ng Israel bilang kalooban ng Diyos, kahit malinaw ang record ng pananakop sa mga Palestino. In this context, Iran's missiles are not coming from nowhere. After weeks of US-Israeli bombing of Iranian nuclear sites and infrastructure, and fresh Israeli strikes on Hezbollah targets in Beirut that violated a fragile ceasefire, Iran has launched new waves of ballistic missiles at Israel for the first time since the ceasefire in April. Most of these latest missiles have been intercepted by Israeli defenses with limited or no casualties reported so far, but they shattered any illusion that the ceasefire was holding and show Iran's willingness to hit Israeli territory directly. Kaya malinaw ang paghihiganti. Hindi ito ang simula at hindi ito ang pinakahuling pag-atake ng Iran. Pinaparamdam ng Iran sa Israel at Amerika na ang bawat bomba sa Iran, Lebanon,
at iba pang kaalyado ay may kapalit na missiles na tatama sa Tel Aviv, Haifa at iba pang lungsod. Sa bawat round ng gyera, lumalalim ang sugat ng mga sibilyan sa magkabilang panig at lalo pang lumalawak ang sakop ng kaguluhan na to sa buong West Asia. Every strike in West Asia also hits the global economy. Oil has already surged past $100 per barrel during this war, with single-day jumps of 7 to 13% when Israel and the US hit Iranian nuclear or energy facilities, and analysts warn that prolonged disruption around the Strait of Hormuz will keep prices and inflation elevated. Ibig sabihin nito para sa atin, tataas ang presyo ng gasolina, pamasahe, pagkain at kuryente, kahit hindi man tayo direktang binobomba. Bawat bomba sa isang pipeline, refinery o shipping lane sa West Asia ay may katumbas na dagdag sa resibo ng jeepney driver at sa kuryente ng bawat pamilyang Pilipino. For Southeast Asia and especially the Philippines, this is structural vulnerability. We still depend heavily on imported fuel linked to West Asian routes, and economists have already warned that higher oil driven by this war will put pressure on currencies like the peso and on household budgets. Konektado rin dito ang milyon-milyong OFWs. May humigit kumulang 2.4 milyong Pilipino sa West Asia, sa Saudi Arabia, UAE, Qatar at iba pa, na nakatira at nagtatrabaho sa loob ng isang rehiyong puno ng missiles, airstrikes at bakbakan. Nang paulit-ulit na bombahin ng Amerika at Israel ang Iran noong mga nakaraang buwan, mahigit 1,000 OFW ang agad na humiling ng repatriation dahil sa takot sa gyera. And yet, our official response remains cautious and aligned with US language. The Department of Foreign Affairs has repeatedly, quote-unquote, urged restraint and called for the path of diplomacy after US and Israeli strikes on Iran without directly condemning the initiators of the bombing campaigns. Sa madaling salita, maingat sila sa mga salita nila pero hindi malinaw ang direksyon. Ayaw nating masagasaan ng gyera pero ayaw din natin salungatin ang Amerika at Israel. Kahit sila ang pangunahing gumagalaw sa pagbobomba at pag-atake sa mga pasilidad ng Iran. Ito ang kolonyal na pag-iisip na nakaprograma. Huwag questionin ang mga desisyon ng dating mananakop kahit kabaliktaran na ito sa interes ng ating sariling bayan. On top of that, we host US forces and their weapons on our soil under EDCA and the Mutual Defense Treaty. The US has already deployed systems like the Typhoon launcher and tested ground-launched Tomahawk missiles from the Philippines during Balikatan, extending US strike reach across the region. Ipinapakita ito bilang proteksyon laban sa ibang banta sa Asia, pero iba ang katumbas sa totoong mundo. Kung titignan ng Iran at iba pang kaalyado nito ang buong network ng base ng Amerika, kasama sa mapa na to ang Pilipinas, kahit walang direktang alitan ang Iran sa atin. Kapag lumawak pa ang gyera, ang tanong, magiging target ba ang lupa natin dahil sa mga base at missiles na hindi naman sa atin? This is how colonial structures operate in the 21st century. We import fuel from a war-torn region we do not control. We send our workers there to survive, and we host the military of the power that keeps bombing that same region, all while having almost no say in when the war starts or ends. Pinalitan lang ang mga label mula colony, ginawang ally, mula protectorate, ginawang partner. Pero the results are the same. Ginagamit ang Pilipinas bilang isang tool sa strategy ng ibang bansa at ang mga Pilipino ang unang nagdurusa sa presyo, sa takot at sa panganib. Kung ang West Asia ang susunog, pero presyo ng gasolina, trabaho ng OFWs at kaligtasan ng ating lupain ang nanganganib, tanungin natin ang sarili natin. Sino ba talaga ang pinapangalagaan sa gyerang ito? At kung patuloy tayong sumusunod sa bawat desisyon ng Amerika, pati sa paggamit ng ating mga base para sa mga missiles at drills nila, may tunay ba tayong kalayaan? O simbolo na lang ang ating bandila at saligang batas? Yan ang tanong na dapat nating sagutin, hindi lang bilang mamamayan, kundi bilang mga taong may sariling kasaysayan, sariling boses, sariling kinampasan. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like and follow us on Facebook, subscribe to our YouTube channel, and please ibahagi mo yung video na to kung naniniwala ka na kailangan itong marinig ng mas maraming mga mamamayan. Hindi tayo titigil dahil ang kasaysayan ay hindi dapat itago. Maraming salamat po. Magandang araw.